Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Mr. President, just a short intervention with the permission of our colleague, the Majority Floor Leader. Mr. President, I would just like to share my observations with everyone. Ever since the Senate, ever since it came to our attention, and I think we were not yet in session yet, we had met, we had discussed, and we had all, most of us at least, have expressed alarm. Nagpahayag tayo ng shock, ng kaba, ng takot na yung umiiral at yung umiiral na ang pagkakalat ng papirma ng PI parang panloloko sa tao. And si Majority Floor Leader Joel Villanueva was one of the most outspoken and vocal. Number one kasi magaling naman talaga ang communication skills ni Senator Joel. So ginagamit niya yung presence niya sa social media at masipag ho siya magpa-interview para ipaliwanag yung issue. Sa akin pong natatandaan, issue-based parate ang mga statements niya. Tinatanong niya na ano bang laman ng PI na pinipirmahan ng mga kababayan natin na kapos na nga sa pera, hindi mapakain ng mga anak nila. Tapos kung talagang gusto nilang pagbabago, okay. Pero ano ba yung pinipirmahan nila na PI na yan? So dahil sa mga ipinakita niya, pati tayong mga internal na discussion natin, kasama mga ibang kasamahan natin dito sa Senado, including Senator Amy, Senator Lauren, marami ho sa atin. Nag-usap-usap tayo, yun nga, wala pa hong session noon. And nakita natin, nakakuha tayo ng mga kopya nung pinapapirmahan na People's Initiative, ni wala ngang nakasulat po doon na probisyon ng batas na kunyari tungkol sa pagandahin ng livelihood o pamurahin ang gamot o yung bigas at yung mga magsasaka at mangingisda mabigyan ng suporta. Walang ganun eh. Tungkol ho yun dun sa voting jointly at voting separately. Ang effect po nung pinapapirmahan na voting jointly, mawawalan ng boses ang Senado na since time immemorial, bumoboto separately, pati nga ho para sa isang paggawa ng bagong kalye. So yun lang naman yung mga paliwanag ni Senator Joel. So nagtataka ako na ang response na nakuha niya, hindi lang pambabatikos, kasi kayang-kaya naman ang balat ni Senator Joel. Senator Amy, wag mo munang kausapin si Senator Joel kasi gusto ko naman, hindi kasi meron akong sasabihin tungkol sa balat niya eh. Kaya gusto ko full attention kayong lahat. Ang alam ko kasi yung balat ni Senator Joel, hindi malipis. Nagbabasketball po yun sa ilalim ng araw. Testigo po dyan si Senator Angara. I'm sure kahit kalmut-kalmutin ko yan, hindi malaparusela yung balat niyan. Makapal po yung balat niyan, balat kalabaw po yan. Hindi ho yan maarte, hindi po yan maselan. Kung makipagbiruan nga yun dito, last ho yan na mapipikon, hindi ko pa nga ho nakitang pikon yan eh. Pero, pag naman yung nagbigay siya ng pahayag o kaya yun nga, yung mga statement niya sa media kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma. Bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? Hindi ho nagagawa ng basta-basta yun. Kahit anong pagdudungis na ginawa nyo. Ang taong may takot sa Diyos, yung totoong takot sa Diyos, hindi ho yan kayang madungisan, hindi ho yan. Kumbaga, parang water and oil lang po yan. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog yon? O kahit sa English? Tubigat lang is. Tubigat lang is. Alam niyo na yon. Tubigat lang is, hindi ho naghahalo yon. So, kung may babatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang
siraan ang pagkatao ng isang kasamahan natin na buong buhay niya binigay niya sa taong bayan, sa Diyos. Hindi ho tama 'yun. At tayo din ho dito ay naninindigan, nagbibigay ng suporta dahil ang kaibigan natin ang gusto niyang gawin trabaho. Araw-araw po 'yan mga kaibigan, mga kababayan, araw-araw siyang nagme-message sa amin kung ano agenda. Tapos maraming nagagalit sa kanya kasi kunyari gusto ko una yung sa akin, gusto din ni Senator Angara, una din yung sa kanya, gusto din ni Senator Bato, una yung sa kanya, gusto din ni kami-kami, ito talaga si Joel, inuna yung sa kanya, inuna yung sa kanya. So si Senator Bato, yan ang pinakahuling uuwi kasi mag-giveaway yan. Mag-giveaway yan sa akin para mauwian ko yung anak ko. Maraming salamat. Siya lahat sumasalo noon, mga kababayan. He is a hardworking, honest senator. And he took time. He took time out of his job. Nagagalit nga siya na kailangan niyang tumayo dito para ipaliwanag yun dahil gusto niya trabaho agad. Gusto niya yung minimum wage bill ng ating Senate President na halos lahat na yata po kami co-sponsor. Yan ang pag-usapan. But we cannot also allow na basta-basta kung nagbabato, nagtatapon, nag-iimbento ng kasinungalingan ang mga ibang tao laban sa isang humble and simple public servant in the person of our brother, Senator Joel Villanueva, Mr. President. You don't have to react. I just wanted to make that statement, Mr. President.